Magandang gabi mga kabighani, hatid namin sa inyo ang pinakamainit at pinakamahalagang balita sa Pilipinas ngayong linggo. Mr. Late Night Radio, Ballatown Edition. Una sa ating mga balita, nagkaroon ng malawakang rally sa EDSA kamakailan lamang kaugnay ng issue ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa mga grupong nagsusulong ng impeachment, binabatikos nila ang hindi pagkilos ng Kamara at ang hindi sapat na aksyon ng Pangulo Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa mga reklamo laban kay Duterte na di umano'y lumabag sa saligang batas. Ibinabato nila ang paratang ng kawalan ng tapang sa mga lider ng Kongreso na di agad pinapansin ang mga impeachment complaints. Samantala, sa Department of Education, DepEd, inihayag ng kalihim na si Juan Edgardo Angara na may mga plano ang ahensya upang punan ang mga kakulangan sa mga punong guro sa bansa. Ayon kay Angara, itinutulak nila ang mga kwalipikadong guro na ma-promote at maging mga principals upang matugunan ang kakulangan ng school heads sa halos 25,000 na pampublikong paaralan. Layunin nilang maipatupad ang isang 1-1 na pulisiya ng principal-to-school ratio upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral. Sa ibang balita, isang kontrobersyal na kaso ang patuloy na tinututukan ng publiko, ang 6.7 billion drug case na kinasasangkutan ng mga miyembro ng Philippine National Police, PNP. Ayon kay retired Brig. General Narciso Domingo, dating pinuno ng PNP Drug Enforcement Group, isang sindikato umano ang nagtatangkang maghigante laban sa kanya at sa mga kasamahan niyang pulis na naharap sa kasong planting of evidence at pag-antala sa kaso. Inihayag niya na ang kanilang kaso ay isang pagsasabwatan ng mga taong may interes na guluhin ang kanilang reputasyon at operasyon. Pagdating naman sa simbahan, may magandang balita para sa mga Katoliko. Si Reverend Fares Rufino Sescon Jr. ay itatalaga bilang bagong obispo ng Balanga sa darating na Pebrero 25. Ayon sa anunsyo ng Archdiocese of Manila, ang kanyang episcopal ordination ay gaganapin sa Manila Cathedral sa Intramuros, kung saan si Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas ang magsasagawa ng ordinasyon kasama ang iba pang mga obispo mula sa iba't ibang dioceses. At sa huling balita, maghanda na ang ating mga kababayan sa ilang mga lugar sa bansa na makakaranas ng ulan ngayong linggo. Ayon sa Pag-asa, ang amihan o ang northeast monsoon at ang easterlies ay magdadala ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Pilipinas. Ang amihan na kilala sa malamig nitong hangin mula sa hilaga ay posibleng makaapekto sa mga lugar sa hilaga ng Luzon. Magkakaroon din ng light to moderate rains sa iba pang lugar ng bansa, kaya't mas mainam na maghanda sa mga posibleng pagbabago ng panahon. At yan ang mga pinakabagong balita na dapat malaman ngayong linggo. Muli, ako po ang inyong host, Mr. Late Night Radio. Hanggang sa susunod na episode, patuloy na magbigay pansin sa mga balita na may malaking epekto sa ating buhay. Magandang gabi, mga kabighani. Mr. Late Night Radio, Ballatown Edition.